So anyway, pasok naman na tayo dun sa ano, dun sa second part ng live. If you also want to ask question, you may. Yung sa second part ng live, yung sa signature campaign, okay? Ulitin ko lang, okay? Yung purpose ng signature campaign. Yung signature campaign kasi, yung signature campaign natin ay, okay, ang purpose ng signature campaign is basically to urge the Supreme Court to do something, okay? Kasi ang gulo-gulo na ng bansa eh. Ang gulo-gulo ng at itong ginawa nila kay PRRD na to, it really divides us. Na ano talaga, nasaksak yung puso ng maraming Pilipino dito. And it is not as if it is something na pwede na madidismiss mo lang as political. No. Because it goes against the very, very core of our constitutional rights. Okay? Ngayon, ito po yung letter natin sa Supreme Court. Okay? Ang letter natin sa Supreme Court is basically asking them to do 4 things. Okay? That they act on the 4 pending petition before them. Yung isa po dito is yung petition for certiorari asking the Supreme Court na mag-rule kayo clearly tungkol dun sa coordination ng Philippine government sa ICC. Okay? Mag-rule kayo dyan clearly. Ano ba yan? Dapat ba yan? Dapat hindi yan ginagawa. You know, you cannot just not say anything. Dapat magsalita sila tungkol sa coordination ng Philippine government doon sa ICC. Ngayon, itong 3 petition na ito is about the habeas corpus of PRRD. Ang habeas corpus po, okay, ay dapat dinidesisyonan ng within 3 days. Pinagpapaliwanag, dapat ang gobyerno kung bakit nawawala ang certain individual. Yung pangingidnap kay PRRD, guys, at yung kanyang freedom being detained in The Hague nang walang formal charge up until now. Dito sa Pilipinas, illegal detention yan. Hindi mo po pwedeng kunin ang tao hanggat hindi niya naiintindihan kung ano yung charge niya, hanggat hindi mo siya nakakasuhan formally. Up until now, wala pa rin formal charge si PRRD sa ICC. And that is something that the Philippine government should not accept. Pilipino si PRRD eh. Diba? So what we want to do is for the Supreme Court to make a decision clearly and make a legal position on this. Number 2, i-declare ng Supreme Court na yung ginawa ng Office of the President at ibang related agencies ay void from the beginning. Hindi yun nakabase sa batas ng Pilipinas. Number 3, for the Supreme Court to uphold the Constitution and the independence of the judiciary and make clear that no public official is above the law. Number 4, of course, that is, you know, that's really more of a guidance to everyone. That's also a warning shot to everyone who's going to take advantage of our judicial system. Number 4, direct the Office of the President to take all lawful steps to bring the former President, President Duterte, safely back to Philippine jurisdiction under the protection of Philippine law. Because just like anyone, meron po siyang karapatan. At yung karapatan niya, hindi na protektahan ng sarili niyang bansa. So ngayon, ito pong gagawin natin, okay, again, okay, itong gagawin natin na ito, this is for everyone to take action, okay? Di ba isa sa mga problema ng mga Duterte supporters, hindi tayo magaling mag-rally eh. Sa totoo lang, hindi tayo magaling mag-rally. Bakit tayo hindi magaling mag-rally? Kasi wala naman tayong funder. Kasi totoong tao tayo. Wala naman tayong mga NGOs. Wala naman tayong backup na mga oligarchs. We are real people caring for our country. So we have to think of a way on how we are going to impose ourselves in the current system. So what we need to do, everyone should show up, everyone should follow these instructions. Okay? So sulat tayo sa Supreme Court. Pinakita ko sa inyo yung sulat natin sa Supreme Court, which is, by the way, this is consulted and coordinated dun sa mga abogado rin ni PRRD. Okay? At sa iba pang mga patriotic lawyers natin na who also care about our country. So ngayon, let's launch the signature campaign. What we need to do is to get as many signature as we can. So all you need to do is to go to get first step that you need to do is to get the campaign kit. Okay? So punta lang kayo, gamitin niyo tong QR code na to. Kung hindi gumagana tong QR code na to, ang kailangan niyong gawin ay i-click yung link.
Okay, pag hindi gumagana yung QR code, i-click nyo yung link. Asan yung link? Andito po sa pin post ko sa page ko. Ayan. Ito page ko yan, di ba? Handito siya. Okay? Pagka kinlik nyo to, andyan ang link, buhay na buhay. You just have to click it. Okay? Pag kinlik nyo po yung link na yan, ang lalabas po dyan ay yung mga file para sa ating kampanya for the signature campaign. So meron niyang, kung gusto nyo ipaprint ng tarpaulin, okay lang din. Okay? Kung gusto niyo ipaprint, okay lang din. Paprint nyo yan, ganyan ang magiging itsura niyan. Okay? Kung gusto niyo i-print sa coupon band, okay lang din. 'Di ba? Okay lang din. Ngayon, meron tayong signature sheet. Ito po ang signature sheet na tatanggapin namin. Yung ibang format, hindi po namin tatanggapin. So, kailangan nyo i-print itong signature sheet na ito at dito nyo ilalagay ang pirma ninyo. Pag meron kayong signature sheet na ginamit na iba na sarili nyong format, hindi po namin yan tatanggapin. So, ngayon, dito ilalagay nyo lang yung date kung kailan nyo kinuha yung mga signature at kung saan nyo kinuha yung signature. So, lalagay nyo lang dyan. Kunwari, date, this November 30, 2025, venue, Quezon City Memorial Circle. Ganyan. O, nilagay ninyo San Jose del Monte, Bulacan. Ganyan. Lalagay nyo lang ganon. And then, kung kunwari sa angkan ninyo, kayo ay 200 na magkakamag-anak na Dutertista at naniniwala na dapat iuwi na sa Pilipinas si PRRD, papirmahan ninyo ito sa inyong mga kamag-anak. Pagkapirma nyo yan sa inyong mga kamag-anak, okay, merong sticker dito. Yung sticker na to, ano lang to, for the char lang to. Kung gusto nyo mag-print for this one, okay lang. Kung ayaw nyo, okay lang din. Hindi ito masyadong importante. Ang i-attach lang natin sa Supreme Court ay yung signature sheet. Itong signature sheet na ito. And of course, isa sa mga instructions na kailangan nyong gawin is, okay, yung number 2, okay, kailangan nyong mag-live stream para makita na nagpapapirma talaga kayo. Okay, merong mga question na, paano pagka hindi live stream, pwede bang video lang? Ganyan. Okay lang din naman yon. All you need to do is to i-video ninyo yung pagkuha nyo ng mga pirma doon sa sig sheet na binigay ko kanina, i-document ninyo, pagkatapos i-upload ninyo sa YouTube. Okay? I-upload ninyo sa YouTube at pag in-upload nyo sa YouTube, piliin ninyo unlisted. So, ibig sabihin, hindi yun makikita ng lahat, pero makikita natin yung documentation ng pagpapapirma. Okay? May usaping pera ba dyan? Wala po. Wala pong usaping pera dito. Pag meron pong nanghihingi ng pera in behalf of this campaign, hindi po yun totoo. No one, there should be no money associated with this. If you want to run the campaign, kayo po ang magpiprint, kayo po ang mag-JNT, magko-courier ng mga signature sheet doon sa address na binigay ko sa inyo. Okay? So ngayon, kapag ka po merong nanghihingi ng pera para po sa signature campaign, i-challenge nyo po yan. Because there should be no money, zero money associated with this one. Okay? There should be zero money associated with this one. Kung meron mang gagastos dito, yung magpapapirma. 'Di ba? Kasi ang gagastusin nyo dyan, magagastos kayo ng courier. Kasi yung signature sheet, kailangan yung i-email dun sa address na binigay ko. Ayan, okay? So wala po tong pera na involved. There is zero money involved here. Ang involved lang po dito ay yung paninindigan natin. Yun lang po ang involved dito. Okay? So ngayon, yung number 2, okay? Yung number 2, again, sa instruction na nakalagay dito, conduct a live stream for your signature campaign event. Why do we want to do this? Because we also want the people to see na maraming taong nagpa-participate. We really need to impose our numbers eh. Tayo naman talaga kasi yung majority, tayo ang nananalo sa eleksyon. Okay? Ang problema, we cannot translate the warm body into to be on the streets. So we have to find a way na makita ng buong Pilipinas at ng buong mundo na marami tayong sumusuporta at naniniwala sa politika ni PRRD na magkakaparehas tayo ng pinaglalaban para sa bansa. So yun po yung point nitong live stream na ito. Naiintindihan ko ng ibang tao, of course hindi naman kayo social media content creator, hindi makapal ang mukha ninyo para mag-live stream, ganyan-ganyan. Yes, you can still upload a video sa YouTube, i-upload nyo ang video doon, account nyo, hindi nyo account, I do not care. But what you need to do is to provide the link of that video. Pag in-upload nyo, piliin nyo na lang unlisted. Okay? Importante, i-follow ninyo ang name and time ng title ng video. Okay? So, ako naman, yung pangalan, kung sino ang gumawa ng signature campaign na yon, location, time and date. Okay? Location, time and date. Ayan. So, ngayon, ang gagawin ninyo, after ninyo na nakapagpapirma na kayo, number 1, nakapagpapirma na kayo, number 2, na-document nyo na yung pirmahan, okay?
So number 2 is really for documentation, no? Because we want to prove to everyone na totoong tao talaga to, yung mga nagpirmahan. Okay, number 3 is kailangan yung i-fill out ang checklist form. Okay, importante itong checklist form na ito. Okay, so yung checklist form, pagka kinlik nyo itong QR code na to, o di kaya yung link, okay, pag hindi gumagana yung QR code na yan, okay, ang gawin po ninyo ay i-click nyo yung link dito. Ito yung link. So pagka kinlik nyo yung link na yan, ang lalabas po dyan ay ito. Okay? Ito po ang lalabas dyan. So you just have to provide your email, okay, yung pangalan ninyo, yung age ninyo, sagutin nyo ang tanong, nabasa mo ba at naintindihan ang sulat natin sa Supreme Court na nag-uudyok ng mga sumusunod na aksyon? 1, 2, 3, 4, yung diniscuss ko kanina. So syempre, kailangan nyo sagutin ng maayos. Pag ang sagot nyo oo, ibig sabihin yung submission ninyo, isasama natin yan doon sa ating mga isisend doon sa Supreme Court. Pag sinabi nyo hindi, syempre, kung hindi nyo naintindihan, hindi ko isasama yan. 'Di ba? Naipaliwanag mo ba sa mga pumirma na nagtatanong ang layunin ng signature campaign? So, yun ang unang-una yung assignment. Ang signature campaign na to ay para dito sa 4 na action na ito. Basically, ang signature campaign na to ay isang hakbang para mapauwi si PRRD dito sa Pilipinas. Okay? Para mas-strengthen ang ating judicial system. Yun yung mga layunin natin dito. 'Di ba? We want the Supreme Court to protect the people by making urgent decision that will shape the future of this country. Ayan, okay. So yun yung number 3. So, sasagutin nyo lang yan. Naipaliwanag mo ba sa mga pumirma na nagtatanong ang layunin ng signature campaign? So again, the answer should be oo naman. Pag ang answer nyo hindi ko isasama yung answer, yung checklist form ninyo. Okay? Kailan mo nakuha ang mga pirma? Pakibigay ang araw, oras at lugar. Ilang pirma ang iyong nakuha? Kung ang nakuha mo 300, di ilagay mo 300 na pirma. Nakuha mo 5,000, ilagay mo 5,000 na pirma. Ganyan. Pakilagay po ang link ng inyong live stream or video. Kung wari ito ay video, hindi live stream yung ginawa mo. Video. So kapag yun ang ginawa mo, live video, i-copy paste nyo lang po yung link dito. Okay? I-copy paste nyo lang po ang link dito. Okay? And finally, pakidala po ang mga pirma na inyong nakuha sa address na ito. Yung signature sheet po na pinakita natin kanina, yun po ay kailangan nyo ipadala sa address na ito. Okay? Kailangan nyo pong ipadala sa address na yan kasi pagsasama-samahin po namin yan, sisinupin po namin yan at ipapadala natin, dadalhin natin sa Supreme Court ng sabay-sabay kapag nakuha na natin ang goal natin. Of course, you know, ang maganda dito talaga makakuha tayo ng as many signature as we can. Sana maka 1 milyon tayo bago magpasko. So you have to think of how you're going to pull this off. You have to, as a supporter, hindi nyo kailangan maging leader ng barangay, maging kagawad, maging mayor, maging vice mayor. Hindi nyo kailangan maging presidente ng organisasyon. Importante lang dito, meron kayong paninindigan at sundin ninyo ang mga instructions. Sabi ni tinatanong ni Ma'am Emerito Benedicto kung kailan, ni Sir Emerito Benedicto kung kailan ang deadline. Ang deadline po natin is bago magpasko, ideally dapat bago magpasko, maka 1 million na tayo ng signature. Bago magpasko, sana maka 1 million na tayo ng signature. Ngayon, kung hindi natin makuha yan, yung first 1 million na vote na registration na makukuha natin, yun yung isasubmit natin sa Supreme Court. Ganun. Pero sana mapadala na natin as early as possible. Sabi, paano kaming mga nasa abroad? Yung mga nasa abroad po, pwede po kayong sumali, pwede nyo pong gawin ito. Okay? Pwede nyo pong gawin ito. At pag ginawa po ninyo ito, gumamit lang po kayo ng Philippine-issued ID. Okay? Philippine-issued ID. So, yun po yung mga kailangan natin gawin. Ayan, pwede po kayo sumali. Pwede po ba meron dito sa Luzon ipasa? Pwede naman po. Pwede naman po. I-message nyo na lang po ako. Pero kung kasi yung sa Davao City kasi, nandun kasi centralized kasi yun eh. Centralized kasi siya. So para isa lang sana yung magtatago ng lahat ng mga signatures. Ganun, wala pong isig, wala pong isig. Wala pong isig. Passport, yes po. Philippine issued passport, yung passport number, pwede na po yung identification. Ayan. Wala pong e-signature, wala pong e-signature. Physical po. Ayan. So ngayon, kung kunwari kayo, magbabarkada kayo, 20 kayo sa barkada, panay Duterte supporter kayo, sundin nyo lang yun. Yung instruction, 1, 2, 3, 4, pagkatapos isang signature sheet, ipadala nyo dun sa address na binigay ko sa inyo, okay, 20 signatures. Pwedeng-pwede po yun. Kunwari sa angkan ninyo, 200 kayo sa angkan ninyo. Diba? Gawin nyo yun, print kayo ng signature sheet, pumirma kayo doon, okay? Pumirma kayo doon isa-isa.
Pagkatapos, i-video ninyo, i-upload ninyo, answer the checklist form, and email ninyo yung signature sheet ng angkan ninyo dun sa address na binigay ko sa inyo. Okay? So, ganun po. Sabi ni Vil Michelle, ano po ang gagawin? I-replay nyo na lang po itong video na to. Pumunta rin po kayo sa page ko. Nandun din po yung instruction. Okay? The signature campaign emphasis, important na physical copy as in paper because those signatures will be attached to the letter to the SEC. Video of signing is further proof of real people. Yes, yun po. Sabi ni Sai, I'll get on the signing now. Will send kahit ako and better half lang nakasign. I'll sign, try to ask 23. Sana I'm not surrounded by due process justice. Sana I'm not surrounded by due process justice and sovereignty fake advocates. Sabi ni Sai. Ayan. So, kunwari kayo, no? Kayo, sa circle ninyo, if you can actually ask 24 people to sign a 1 page of signature sheet, you can do it on your own. Okay? Ano ang mechanics sa OFW, anak? Same mechanics po tayo. Same mechanics po. All you need to do, kapag ginawa nyo po yan, i-video po ninyo, same lang po talaga. Wala pong pagkakaiba. You have to use Philippine-issued ID. Ayan. Miss Joey, hindi ka ba magpapapirma sa Bulacan? Magpapapirma po ako sa Bulacan. Magsischedule po ako sa Bulacan. Ayan. Magsischedule po ako sa Bulacan. So magpuntahan po kayo, yung mga ano ko diyan, mga kabarangay ko diyan, okay? Magpuntahan po kayo. Sa video, need ipakita ang faces nila. Yung video, you just need to show them that they are coming and they are signing. Ganon. They are coming and they are signing. What we need to do is to really, to be able to show that these are real people coming over. Ganon. Of course, syempre, pagka tinatago nyo yung mukha ninyo, hindi naman kailangan, parang kailangan kita-kita yung face or whatsoever, ganyan-ganyan. Pero syempre, pagka tinatago nyo yung mukha ninyo habang pumipirma, questionable yun. Guys, ang hindi ko naman maintindihan, yung mga tao, oras na to para manindigan. Diba? What is so difficult in showing up and signing? Diba? Let's do this. Ito na nga lang yung parang magagawa natin eh. Let's do this. Diba? Ayun, so kaya ang title nitong signature campaign na ito, which is by the way, this is supported by Senator Robin Padilla. This is supported by, nag-show up si Colonel Grijaldo, tsaka si Senator Robin Padilla doon sa signature campaign. Ganyan. At marami rin tayo mga friends who are very, very supportive for this one. So, let's pray for good result. Pero above praying, let's do it. Tulungan natin yung isa't isa. Tulungan natin yung isa't isa. Okay? I'm so sorry, no? This is not the time anymore na parang siguro ganito na lang ang gawin natin, siguro ganyan na lang yung gawin natin. This is not the time for it anymore. I'm so sorry, but we cannot really change anything in the process anymore. We can perhaps accommodate yung ibang mga exceptions to the rule. Pwede naman yun. Pero hindi na po dapat ganito na lang yung gawin, dapat ganito na. I'm so sorry, we are way past that. Yung goal po natin is to get as many signatures as we can. Okay? You do not need, sa totoo lang po, no? Whether kayo ay may organisasyon or wala kayong organisasyon, close kayo kay ganito or close kayo kay ganyan, wala po tayong pakialam. Ang kailangan po natin ay for everyone to run their own signature campaign. We have to do this. We really need to impose ourselves na marami tayo. So start getting signatures, i-print nyo na yung signature sheet, yung letter, start getting signatures from the people you love, yung mga nakapaligid sa inyo. Do it. Hindi kayo makapunta sa rally? Gawin nyo po ito. Malayo po ang inyong lugar? Gawin nyo po ito. Sana may coordination. Wala na nga po. Wala pong coordination. Hindi po natin kailangan ng coordination. Ang kailangan po natin, initiative. Initiative po ang kailangan natin dito. Hindi natin kailangan ng leader. Kailangan natin kilos. Kailangan po natin individual na willing sundin yung instruction. So please remove that thinking na kailangan natin ng coordinator dito sa lugar na to. No! Sa pamilya ninyo, kayang-kaya nyong gawin yan. Kung 10 kayo sa pamilya ninyo, 10 kayong pirma. Wala na po itong, para saan yung coordination? Para saan yung leader dun sa lugar? It doesn't make sense. Ang kailangan natin, number of signature. Ito na po yung best way. Hindi na po natin kailangan dito ng structure na kailangan merong leader dito sa lugar na to, merong ganyan-ganyan. If there would be a leader who's going to do the signature campaign in a more organized way, perfect. Perfect po yan. Go na go po tayo dyan. Okay?
Kung kaya niyong gawin yan, walang problema. Kung hindi niyo kayang gawin, kunin niyo yung pirma ng mga barkada ninyo, ng mga co-workers ninyo, ng mga kaibigan ninyo. Pag walang ID, di pwede. Kailangan po may ID. So yun po ang kailangan po nating gawin. Okay? Pag student po, pwede. Yes po, pwede po ang student. Provide nyo lang. Ganon. Because students are also benefiting sa mga policies ni PRRD. And students also have their own constitutional rights. So pwede po yan. What if po magkahiwalay-hiwalay pa isa-isa lang o hindi sabay-sabay ang pagpipirma kasi minsan po mahirap mag-gather. Ibig sabihin hindi po sabay-sabay mag-video. Okay lang yon. Kung ganun yung mangyayari, okay? Kung ganun yung mangyayari, pag dikit-dikitin nyo lang isang video. Ganon. Pag dikit-dikitin nyo isang video, punuin nyo yung isang signature sheet, okay? So ilagay nyo na lang doon na parang ginather nyo siya from this date and this date. Okay? Kung kunwari, yung mga kamag-anak ninyo, kinuha niyo yung pirma niya starting from November 24. Natapos niyo November 28. Pinagdikit-dikit niyo yung video, 'di ba? Pinagdikit-dikit niyo yung video, pagkatapos yung pinagdikit-dikit niyo na video, yun yung i-upload niyo. Ang date na ilalagay niyo from November 24 to 28, 2025. Ganon. Kunwari sa isang lugar, I'm pretty sure naman kung magkakamag-anak kayo dyan, isang lugar lang yun di ba? So kung kunwari sa Butuan City, lagay niyo Butuan City, ganon. Ayan. Yeah, students of legal age. Student of legal age. Ayan. Okay? So yun po ang gagawin po natin. Huwag niyo na po, please do not use this as an opportunity to to manggancho at mag-earn ng pera. Basta po meron pong nagpapa-signature campaign at nanghihingi ng pera, okay? Hindi po yun ang goal natin dito. Ang goal po natin ay signature. Okay? If people are soliciting money so that they can do the signature campaign, hindi po yan, i-call out nyo po yan. Kasi hindi po yan kailangan. Hindi po yan kailangan. Para po sa mga OFW, same instructions po. Gumamit po kayo ng Philippine-issued ID doon po sa inyong signature. And again, email po ninyo ito, isend po nyo ito doon sa address na pinrovide po natin. Okay? And fill up yung checklist form. Okay? I-fill out yung checklist form. Pwede pictures, gawa ng video kasi mag-house to house ako. Yes. Yes, pwede yun. Pwede yun. Again, yung ating video at saka yung live stream natin is actually for the purpose of documenting. Ayan. It's for the purpose of documenting the signature campaign. To whom we will submit the obtained signature. Sorry, I'm viewing just now lang po. Okay? Nandun po sa instruction. Again, kung hindi nyo po alam ang instruction, pumunta po kayo sa page ko. Nandun po sa pinned post. Okay? Nandun po sa pinned post ang instruction para sa signature campaign. Okay? Ngayon, i-share nyo na po ito sa lahat ng kakilala ninyo, sa lahat ng mga kaibigan ninyo. Ibonggang-bonggang share nyo na po ito. Handito po ang instruction. Ang step-by-step guide. Ayan, nandun po siya sa pinned post. Ito po ang page ko, unang-unang pinned post. Ito po siya. Okay? And then, I'm going to have this part cut, okay, in a shorter version para po yung mga nagtanong kanina na nasagot ko na ay maririnig niyo po yung aking kasagutan. Maririnig ulit yung aking mga kasagutan. For anyone who's willing to sign for those campaign, kahit anong kulay pa nila, basta po willing pakipag-participate. Correct, oo. Sabi, pwede picture tapos i-compile as video. Yeah, pwede. That's part of the documentation. Okay lang yun. Ate, when deadline po nito, we get 1 million signature before Christmas. So you have to do it. You have to do it now. You have to do it now. Kailangan we get 1 million signature as early as possible. Ganon. Ayan. So let's do this, no? Kasi above anything else, what we wanted to do here is to really to show to the Philippines and to the world. Okay? We really need to show that we share the same ideals and same vision with PRRD on how to approach the problem here in the Philippines. Hindi senseless killer si PRRD. Yun yung gusto nating ipakita dito. Marami tayo na sumusuporta doon sa ginawa ni PRRD nung presidente siya ng Pilipinas.
Joey, just to be clear, dapat 18 years old and above, not necessarily registered voter. Yes po. 18 years old and above, not necessarily registered voter. So students are okay. Basta 18 years old na yan. Ayun. May taga-Lapu-Lapu dito. If you can collect signatures but have no budget sa pagpapadala, pwede nyo i-drop sa shop ng kakilala ko. Isabay ko na lang sa akin. Yes, you can do this in your own community, in your own group. Pwede kayong magpirma. Kung kunwari nakaipon na kayo, nagawa nyo na yung number 1, nagawa nyo na yung mga mag-collect ng signature, nagawa nyo na yung video, pero wala kayong pang JNT, pang LBC para dun sa mga signatures. Okay? You can contact me. Okay, you can contact me and then you can talk to your fellow Duterte supporters sa mga area na yon, okay? Para mapadala niyo yung signature. Ayan. So, ano na po, no, yung mga questions kasi na parang, kailangan, sino po bang mag-organize dito sa lugar natin? Ganyan-ganyan. No. Wag na po kayong mag-intay sa kung sino ang mag-organize. Kung kaya nyong gawin, gawin nyo na po. Ngayon, kung meron po tayong mga natural leaders na nakikinig who are able to do a more systematic, you can make an event. Like, you can make an event out of this. Wala po tayong problema dyan. Kung gusto niyo magpa-event, doon po sa basketball court ng barangay ninyo, doon sa plaza, doon sa inyong lugar, ganyan-ganyan. Mga vloggers, mga Duterte supporters dyan, okay, na gustong mag-conduct ng signature campaign. Pwede kayong pumunta sa Freedom Park, okay, pwede kayong pumunta sa barangay hall. Sabihin niyo, nandito po ako, mangungulekta po ako ng signature. Ito po ang sulat natin sa Supreme Court. Punta po kayo dito, magdala kayo ng ID. Kukunin ko po ang inyong mga signature. At ako na po ang mag-a-upload sa YouTube, ako na po ang magpapadala sa Davao ng mga signature. Pwedeng-pwede rin po yun. So I invite all vloggers, all social media personalities, yung iba rin po na mga leaders natin dyan, pwede rin po nilang gawin yan. Okay? Ang sinasabi ko lang is that hindi po limited sa kanila yung pag-participate natin dito. Anyone can participate. Anyone can do their share. Kaya po ang title po nitong project natin, title po nitong movement natin ay Tay Kami Naman. So if you feel that you benefited dun sa leadership ni PRRD, it is your time to pay back. Okay? So meron pa pong question. Again, OFW, you have to follow the same instructions. Okay? You just have to follow the same instructions. Use Philippine ID. Ayan. Use Philippine ID. Ayan. Ako, I'll try my best to go to different places para makakuha ng signature. Diba? Merong 110 signatures, possible na signatures. Ayan. Sabihin na natin na 80% dyan, 60%. Sabihin na 60% dyan. Diba? Ay old enough. And then 32 million votes ang bumoto kay Inday Sara. So there's 32 million signatures to find and to get. Hindi tayo mauubusan. All we need to do is to act. Ayan. Ayan, sa mga taga Cebu, pwede kayo magkaroon ng meet-up sa mall. Correct. Kung di po kayang mag-organize ng personal campaigns, be on the lookout tayo sa ibang mag-a-announce na malapit sa lugar nyo. Yes, correct. At kung kunwari, meron dito na mag-organize ng event para sa signature campaign, inform nyo lang po kami, mag-post po kayo, i-re-share natin yan. 'Di ba? Again, no money involved, wala po kayong babayaran, wala po kayong ilalabas na pera para dito, okay? Except of course, yung pag-mail ng signature sheet doon sa lugar. Ganyan. Ayun, sabi ni Jumel, Joey, take note, nagdi-delete ang live sa FB after 30 days. Pwede siguro normal video. Pwede ang normal video. Pwede ang normal video. Pwede nyo i-upload. Yung video po ba sa YT upload or pwede sa FB? Pwede naman din sa FB. Kung FB kasi video, hindi na niya tatanggalin yan eh. Pagka video yan eh, di ba? So yes, okay din po yun. Okay din po yun. Ayan, sabi ni JK, sa akin pa lang, 12 na kaagad kami. 10 siblings plus my parents. Done printing, work lang ako bukas mag-gather. So thank you very much JK and Esper. Ayan. So pwede na po yan yung gawin natin. Ayan. I think Paulo, si Pau, magko-conduct siya ng signature campaign maraming beses dito sa Davao City. Alvin is also going to invite a lot of people to do the signature campaign. Magpapa-signature campaign rin yan sa Dahig pag nakabalik na siya. Leo is also going to do the same. Inday Mori also going to do the same. At yung ibang mga Davao vloggers. Other Manila vloggers are also going to participate. So, magsama-sama tayo.
Joey, need ba ng video na nagko-conduct ng signature campaign before ang signing? Kasi I-plan mag-house to house na. That's your signature campaign. Okay na okay din yan. Okay na okay din yan. Hindi kailangan ng pila. Kahit pumunta ka sa mga bahay-bahay, mag-solicit ka ng signature dun sa mga ano, kumuha ka ng signature dun sa mga nakatira dun, okay din yan. Okay na okay nga yan. Yung atake na yan. Diba? Ayan. Okay, important yung FB live video. Please update the instruction, Joey, kasi sa instruction nakalagay FB live stream. Nakalagay, oo. Sige, sige. I'll do that. I-update natin yung instructions for number 3. Ano si Dani? Natutulog? Ayun. Ayan, okay? How about sa Joie de Vive every other day? Yeah, pwede nating upload. Kung gusto niyo ibigay niyo yung video sa akin, ako mag-upload. Walang problema. Walang problema. Pwede natin gawin yan. Sana lang, Joey, di kayo pag-initan ng administrasyon na to para hadlangan ng signature campaign. Well, pinag-iinitan na po talaga kami. Matagal na po kami pinag-iinitan, na TRICOM na nga po kami. 'Di ba? Pero mas malala kung wala tayong gagawin. Miss Joey, sana meron isang location si Paulo para doon na lang kami magpunta. Halimbawa sa Rizal Park. Isasuggest ko po kila Pao. Ayan. Okay? So yun po. Meron pa pong question? Ayan. Meron pa bang question? Please let us all participate sa mga magvi-video para hindi mahiya ang mga pipirma. They can share bakit nila gusto mapauwi si PRRD. Like nawala ang mga adik, naging ligtas sila, tumaas ang tourism. Correct! Correct! You can also do that. Yun nga yung point eh. Kaya meron tayong video documentation. If you want to send a message, I am signing because. Kaya po ako pumipirma kasi naniniwala po ako sa pinaglalaban ni PRRD. Nakabuti po ang kanyang mga policy para sa bayan. Yan yung isa sa mga gusto nating mangyari. Yan yung isa sa mga gusto natin na gawin nila ng mga pipirma. Ayun. Okay, ang signature nyo po, okay, the reason why we do not want to keep an e-signature, kasi wala naman po tayong capability na mag-keep ng e-sig. So kaya po physical lang talaga yung storage ng signature kasi we want it to be kept in one place, supervised by specific people. Okay? Kasi yung signature nyo po na yan ay hindi gagamitin sa ibang purpose kundi para lang dito. Importante po yan for data privacy protection. Ayan. Pwede kayo makipag-usap sa mga vloggers na taga Mindanao na promote ang signature campaign. Yes po, actually nakikipag-usap na po kami sa kanila. Pero kayo po, if you can do it on your own, pwede rin po. Pwede nyo rin pong gawin yan. Miss Joey, question, may kakilala kasi ako na gustong magpirma pero government workers sila. Sa video, pwede di lang daw. Sabi ni Proudly Bisdak ako, ganyan. Siguro, pwede naman sila na pwede naman, huwag silang mag-uniform. Huwag silang mag-uniform. Siguro gano'n na lang. Huwag silang mag-uniform, ganyan. Huwag silang ang importante lang naman makita na may taong nagpipirma eh. 'Di ba? Para hindi sila identifiable, ganyan-ganyan. Ayun. Okay lang po ba sa barko ocean ang ilagay sa location naming mga seafarers, ma'am? Pwede naman po. Pwede naman po. Ayun. Ayan. Ay, wag po tayong mag-spam ng ng message. Wag po tayong mag-spam ng message. Sabi ni Kida, ang magandang gawin si Aimee, manawagan na mag-rally siya and mag-organize para pababa kapatid niya, period. Sabi niya, oo, actually. Nagsalita na rin naman na siya sa stage eh. 'Di ba? Ayun. Please po, wag pong mag-spam, wag pong mag-spam. Pag magsa-spam po kayo dito sa live ko, ibablock ko po kayo. Ayan.
Sabi ni Tita Inday, Joey, yung checklist ang prob ko kasi ang bala ko po kasi magpapirma, then mag-video, then ilagay ko sa USB, ibinala friend ko sa uuwi sa Pilipinas. Ang pirmadong papel at USB, ang prob ko, checklist kasi parang on time dapat i-fill up ang checklist. I am in Spain. Hindi naman po, pwede naman pong sabihin ninyo na nakumpleto nyo na siya, Pag nakapag-video na po kayo, i-ano nyo na po yung checklist. Ipirmahan nyo na po yung checklist. So pagka nag-video kayo, napirmahan nyo na yung checklist, napadala nyo na yung signature at saka yung video, go na po yun. Ganun. So yung video, Tita Inday, hindi nyo na kailangan i-USB. Yung video, pag available na yung video, pwede na kayong magpirma sa checklist agad. As soon as meron na kayong video, na-upload nyo yung video, i-ano nyo na, pirmahan nyo na agad yung checklist. Ganyan. Tapos iintayin na lang namin yung actual na document. Iintayin na lang namin yun. Okay? Pwede ba magpapirma sa kampo ng sundalo? Sabi ni Mary Grace Piatti. Oo, walang problema. Pwede naman. Pwede. Ayun, baka pwede din yan gamitin para sa ICC. I do not know tayo kung paano ito magagamit sa ICC, no? But if there is a public discourse about this at ito ay makikita ng mga Pilipino dito sa ating bansa, sa abroad, ng international community, the better. 'Di ba? Kasi it is a message to ICC also na kaming mga Pilipino, na-appreciate namin yung ginawa ni PRRD sa bansa namin. Sino kayo para magsabi na mali ang ginawa ng sarili naming presidente? 'Di ba? Okay, so yun. Okay, again, doon sa mga ano po, pumunta po kayo sa page ko, dito sa YouTube at saka doon sa Facebook, no? Pwede po kayong pumunta para makita niyo po yung instructions. Ayan. Wala kaming Philippine ID. Paano yun? Anak ko, yun po ang problema natin. Kasi kailangan po may Philippine ID. Ayan. Sabi ni Bravo Shera, war of the words between siblings, that is not Bongbong versus it's not Aimee who's telling the truth. Hindi na po natin problema yan. Bala sila mag-away na magkapatid. Ang problema po natin, result. Diba? PH passport po, pwede. Correct. PH passport po is an Philippine identification yan. So, pwede po yan. Ayun. Sabi ni BBM, hindi daw niya sister si Aimee, yung nasa video. Oh, well, so sinasabi ni Bongbong, yung INC, ang in-invite nila ay hindi si Aimee Marcos, ganon. Ayun. Bahala silang mag-away dyan, mag-word war dyan. 'Di ba? Ayan, sama ka sa November 30. Sasama po ako sa Duterte Aligned Rally. Okay? Yung rally po na gustong sumunod sa konstitusyon at nananawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Yun lang po ang sasamahan kong rally. Yung mga rally po na hindi clear ang message nila, yung mga rally po na resign BBM lang pagkatapos hindi naman nila gustong proteksyonan ang constitutional succession, hindi po ako sasama doon. Sasali lang po ako sa rally na paki-update nga yung instruction, yung step-by-step guide. Paki-update, palagay natin in live stream or video. Oo, ganun. Ayan. Miss Joey, binalita niya sa News 5, dadalo si Lenny sa November 30 rally. Yuck. Ayan. Ang gusto ng mga yan, resign all di ba? Resign all yung gusto nila. Ayun. So, any questions? Any more questions? Ayan. So sana magawa po natin to, no? We have the support of a lot of people. Lahat rin ng pati rin yung mga elected officials din who believe that PRRD should be brought home. Ayan, marami tayong mga in the next coming days I'm going to talk about it. At magpapasalamat tayo dun sa mga opisyal na sumusuporta dito sa layunin natin. Ayun. Miss Joey, downloadable po ba yung file? Yes po. Ayun. Anong di problema? Sila nga ang problema dahil una pa lang alam na nila ni Aimee na kapatid niya, bakit niya nilaban para manalo pagka-presidente. Sila ang problema, kaya tayo nagkaganito. Yung problema nila, hindi natin problema yung away nila kung sinong totoo, kung si Aimee ang totoo, Peking Marcos, o si Bongbong ang totoong Marcos. Hindi po natin yung problema. Ngayon, yung sinabi mo na, ay hindi, alam niya, adik yung kapatid niya, nilaban pa niya, ganyan-ganyan. Let's move on from that. Diyos ko.
Nag-explain na nga yung isa, sinabi na nga nung isa, naniniwala siya, every time na nangangako yung kapatid niya na magbabago siya. So apparently, hindi nga nagbago, adik pa rin hanggang ngayon. Ngayon, kung di kayo naniniwala dun sa ano na yun, at kung tingin ninyo, walang silbi yung ganong klaseng pagsasabi ni Senator Amy, na despite the fact na ngayon, kinall out niya yung kapatid niya at kinonfirm nga niyang adik, kung feeling ninyo walang value yun sa inyo, then offer us something else. Anong pwede nyo i-offer? Kung ayaw nyo maniwala kay Amy doon sa ginawa niya, what can you offer? Is your skepticism going to help us? Whether totoo si Amy o hindi? Is it going to help the movement? No, it's not. Panahon na para mag-ano kayo, mag-focus kayo sa math. Kapag ba skeptic pa rin kayo kay Amy hanggang ngayon, kung kakampi siya o hindi or whatsoever, ganyan, silang problema, ganyan. Pero gagawin nyo. Ayun na, kinonfirm na nga, adik. Na kaya nagtagal ng ganyan niya, yung issue to sa kapatid niya, kasi nga nangangako yung kapatid niya na magbabago, eh hindi nagbago. Ayan, adik pa rin hanggang ngayon. Kung hindi kayo naniniwala dyan, what else can you offer? Para may dagdag natin sa movement. Kasi we cannot be your therapist. Na lagi na lang kayo hindi naniniwala. We do not know what it's gonna take. And sa totoo lang, whether naniniwala kayo or hindi kayo naniniwala, it doesn't matter anymore. Ang kailangan natin, result. Ang kailangan natin, reinforcement doon sa pinaglalaban natin na adik si Marcos. Amy provided a testimony, a very, very personal testimony na adik nga ang kapatid niya. Tapos hindi naman na yan dapat ang focus ngayon. Mas malaking issue tayo na, correct! Whether naniniwala kayo kay Amy o hindi is not the question anymore. Nagbigay na nga ng proof yung isa eh. Oo, tama kayo, adik nga yung kapatid ko. Pagkatapos ngayon, gusto niyo ang bida pa rin yung skepticism ninyo. Kayo na yung may topa, kayo na yung merong katok. Bakit bida yung skepticism ninyo? Eh sinabi na nga ni Amy, oo, adik yung kapatid ko at naghihirap ang bansa dahil adik ang kapatid ko. O anong gagawin mo? Anong gagawin nyo? Wag paniwalaan si Amy? Pag sinabi mong hindi tama si Amy doon sa sinabi niya, who's going to benefit? Eh di si Bongbong Marcos. Diba? Hindi main event yung sama ng loob nyo dito. If you really want the country to benefit, kailangan nyong maging matalino. You have to go above your feelings. Ganon. Hindi pa ba obvious na adik si BBM? Obvious na obvious nga. Kaso nga lang, wala nga eh. Supposedly, yung statement ni Amy, it should prompt the men in uniform. Kasi senador na yan eh, yung nagsabi, adik yung kapatid niya, kaya naghihirap ang bansa dahil sa kapatid niya. Even with that, wala tayong nakuhang reaksyon sa men in uniform. Tingnan nyo, kung dati pa nagsalita si Amy, di lalong walang narating yung pag-amin niya. Diba? So I'm so sorry, no, yung mga tao na, hindi, kasi si Amy may kasalanan, ganyan-ganyan. Oo, sige, andyan na kayo. Pero ngayon, kapag inuna natin yung feelings ninyo, yung paninisin ninyo, meron ba yung ambag? Makakadagdag ba yan doon sa goal natin na pag-resigning si Bongbong Marcos? Kasi yung ganyang klase yung ugali, yan din yung reason kaya nalusutan tayo ng mga kakamping ng 2025 eh. So yun, so sana focus tayo sa goal natin. Ang goal natin, i-impose natin yung mga sarili-sarili natin bilang malaking support group. Kasi at the end of the day, they have to listen to the Filipino people. Even the Supreme Court have to listen to the clamor of the Filipino people. Gusto na po namin ma-resolve yung mga kaso ni PRRD dyan. Gusto na po namin na magkaroon ng legal position, klarong legal position, ang ating Korte Suprema sa pagprotekta ng constitutional rights ng bawat Pilipino. Ayun. So yun. Alam nyo, gigil namin dito sa ibang bansa na
makasampal sa mga yan dahil sa mga dugong kahayupan ng mga Marcoses na yan. Hindi na po kayo nanggigigil. Kami rin naman nanggigigil tapos nandito rin kami sa Pilipinas. Ang pinapakiusap ko sa inyo, mag-isip rin kayo reasonably, rationally. Hindi po pwedeng nakafocus tayo sa drama lagi. Eye on the price tayo, guys. Yung mga personal feelings natin, let's keep it to ourselves muna hanggang hindi nakakagain enough momentum yung movement. Correct? Kaya hindi tayo makaano kaya lagi tayong nauudlot Kasi yung mga gamit na pwede nating gamitin, dinidiscard natin agad because of your personal feelings. Ayan. Ayun. So okay na kayo? Okay na? Okay na ba? At ano? Ayan. Focus muna sa goals. Yan, huwag tayo magpakain sa negativity. Correct, correct, correct. Ayan. Okay? So I think lahat ng udyukan natin, lahat ng mga Duterte, kahit hindi natin mga kasundong Duterte supporters, udyukan natin. Let us impose ourselves. 'Di ba? Let us impose ourselves. Magpakilala tayo ng bonggang-bongga na kaya nating mag-launch ng ganitong klaseng movement. 'Di ba? Hindi natin kaya yung hindi natin kaya yung rally na ginagawa nila kasi hindi naman talaga tayo mga rallyista 'Di ba? Wala namang NED na nagfa-fund sa atin. 'Di ba? Pero dito man lang maipakita natin yung ating activism. Dito man lang maipakita natin na kaya nating gawin ito. Ayan. Okay? So anyway, ayan. Sas, meron ka pang gustong sabihin before ako mag-end live? Hello, Sas? Hadyan ka pa? Kausap niya yata yung Chinese Siri. Ayun. Karamihan ng tanong ng lolo't lola ko, sabi ni Reynaldo, sad to say, Joey, but that movement won't work. O, di kung hindi siya mag-work, at least nag-try ako. Hindi katulad mo. 'Di ba? Hindi pa nagsisimula, defeated ka na agad, di ka man lang lumaban, 'di ba? Tangina, nabuhay ka pa. Nabuhay ka pa. Ayun. Di baling magnakaw at adik si BBM, wag lang maging presidente si VP Sara. Siguro yung mga walang PHID or passport, mag-ambag na lang pambili ng tote bag nila or yung liniment oil para makasupport din. Ayan. Paano malalaman if di mo susubukan? Correct. Miss Joey, tapos na ba video ni Saldi ko? Yes. Ayun. Yung discussion natin, okay na tayo kay Saldi ko. Ayun. Okay, ayan. Anyway, may ginagawa na si Sas, ibababa ko na muna si Sas. So yun yung natin, no? Yun yung, again, focus tayo sa goal. I hope everyone can, we can multiply. I hope we can, we can really impose ourselves. Mapakita natin what we are really made of. And magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Ayan. Magtulungan tayo. Kaya tayo inaabuso ng mga magnanakaw dahil maraming may defeatist attitude. Huwag ganun. Totoo. Yung mga naysayers dyan, let the people that wants to do the right thing, iwasan nyo na kumontra kasi unfair yan sa effort na binibigay nila. Totoo. Ayan. Wala pa nga negative agad, sabi ni VUJ Marquez. Ayun. So anyway, yun lang, no? Maraming salamat. Try lang at laban. Diyos ko, di yung negative agad. Laban lang, di ba? Laban lang tayo. Ganon. Continue lang, laban lang. Huwag tayong titigil. Ganon. Kung titigil kayo, di deserve nyo nakawan ng pera. Ako, kaya ako nagsasalita. Kasi yun yung sinasabi ko, hindi natin deserve ito. Huwag tayong pumayag. Huwag tayong pumayag na gaguhin. Remember, no, bakit nila ginaganito si PRRD? Kasi PRRD started talking about the national budget. PRRD started talking about the national budget. At nung nagkabukuhan na, nag-all out sila kay PRRD.